Hi guys, welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Your energy at this time. Emperor in reverse, Four of Cups in reverse. Hindi lang ganun ka-strong yung personality mo ngayon. You're powerless or kulang sa strength or authority. Pero as you see, in reverse to, nakarecover ka na sa sadness. Yung parang nagpatamlay sa'yo, yung gano'n na may nangyari na situation o may nangyari sa buhay mo na nagpatamlay sa'yo, nagpalungkot sa'yo, di ba? Pag kunwari ay dumaan ka sa breakup, no? Tapos may problema ka o may nakakalungkot na nangyari sa buhay mo, gano'n, ay kasabay na yung pananamlay, di ba? Pero nakarecover ka na dyan eh. Ano pa ang energy mo? Naka-recover ka na dyan ngayon. Seven of Wands in reverse. Hindi ka na defensive o yung parang nire-resist mo. Yung kunwari pagdating sa inyo ng person mo, no, dahil sa kung nasaktan ka niya, no, na naging defensive ka lately or in the past, ngayon hindi ka na defensive. Ganon. Or kung kaya ay pwede din sa sa ibang tao na nasa-threaten ka or tingin mo ay abusive sila, na naging defensive ka, or baka nga naman naging abusive yung mga tao na yan at yung tingin mo na sa lahat ng tao ay ganun, abusive, no? Nadamay yung iba, ganun. So ngayon, hindi ka na naging defensive. You feel not threatened. So that's why hindi ka na defensive. So ano pa? Pwedeng palang, patay palang yan eh. Ano yan? Upright yung Page of Pentacles na yan. In reverse. What's with the Page of Pentacles in reverse here? Yung ex mo, hindi pa makapag-offer sa'yo. Inantay mo ba to na mag-offer sa'yo, na mag-reach out? Hindi mo naman inaantay. Ano lang, in-expect mo na mag-reach out siya. Hindi naman. Pero hindi pa siya reach out sa'yo o yung makapag-umpisa na mag-offer sa'yo ng something real. Si ex mo. Bakit? Ayaw ng family niya. Family niya itong against. Yes, pamilya niya yung against. Ayaw ng pamilya niya. Against yung family niya. So baka hindi yung ex mo ang nakatadhana sa'yo, no? Kasi sa tingin ko, meron talagang meant para sa isa't isa. Kung hindi man nakatadhana talaga na ganung word na nakadistinct, ay may meant para sa isa't isa. Na match sila, no? Match made by heaven. Dahil ako nagpe-pray ka na dumating na yung tamang person para sa'yo, di ba? Yung the right person for you, yung person na mamahalin ka, na may equal give and take sa inyo, na compatible kayo, di ba? Bibigay yun sa'yo ng God eh. Pero pag-deserve mo yun, no? Yung maging happy in life, to have that kind of life na pinagpipray mo. Lalo mabuti kang tao, ay bibigay yun sa'yo.
pag nanalangin ka ng, huwag ka lang yung parang i-point mo yung, ang gusto ko, yung idol ko na artista, malabo na yun kasi, pagka, parang, out of 1,000%, 1% siguro, ang, kasi diba, isang tao lang dapat, malawakan, no? God nang bahalang pumili siya. Paano kung di kayo compatible, di ba, ng idol mo? Kunwari, idol mo, na siya talagang gustong-gusto mo. O kaya prinsipe, gusto mo ng prinsipe. Ano pag may mature pa? Kasi in-experience ko yan, na based on my experience na. Nung bata pa ako, kasi mature pa talaga. Ang edad ko noon ay high school. Nakita ko yung picture ni Prince William, no? Sample ko lang kasi mature pa yung mga ganong edad, mga high school ako noon. First year high school. Nakita ko sa library kasi tuwing recess yan, doon ako sa library. Gusto ko yung mga libro. Gusto ko yung mga picture sa libro. Tapos yung may mga interesting na basahin, mga ganon. Lalo yung may magagandang picture. Gusto ko yun. Nakita ko yung picture ni Prince William. Ang gwapo niya. Tapos prinsipe siya. Ganun. Nangarap ng gising, guys. Ganun. Kasi mature pa nga Siyempre, high school ba naman, no? Yan yung mga edad na nagka-crush ba, no? Ang tingin ko pati noon ay wala imposible, no? Kasi, siyempre, bata pa, no? Tingin ko, posible na maging kami. Ganun yung mindset ko noon. Sabi ko, yan talagang asawahin ko. Sa isip-isip ko, bata pa kasi siyempre, yan talagang gusto ko mapangasawa. Wala nang iba pa sa isip-isip ko. Ganon. Ganon pagka yung parang hindi ka pa naka-experience ng mga challenges in life, ay akala mo, dali-dali lang ba? So ka na yung God na lang pipili para sa iyo na best for you, yung gano'n. O di ba? Pag mga gano'n kasi parang immature na mindset pa yun na yun lang gusto ko. Hindi nga kasi madaming tao sa mundo At pwedeng hindi kayo match or hindi kayo compatible or it's not meant for you. Ganun lang yun. Yung isang tao yung yung gusto mo lang talaga na ayaw mo lang iba, ay wala kang niyan. Kaya mas maganda yung wide range, yung Diyos, si Jesus Christ o yung God, yung papipiliin mo para sa iyo, na ibigay niya sa iyo yung pag kayo yung ideal person nyo, na kunwari ay mabait, no? Mabait, loyal, mga ganun ba? Ganun na lang. Hindi na yung isang person lang na tinutukoy nyo. Kasi maaaring kung yung ex nyo ang tinutukoy nyo na yun lang ang gusto ko, ganun. O kaya idol nyo. Ay, lalo na kung parang masyado ng parang wala kang imposible daw, pero pagdating sa God, pero yun nga lang, guys, ilagay naman sa lugar para hindi ka na nahirapan, hindi ka na suffer, no, na hindi maliit yung iyong yung mundo mo, parang ganun, para madaling may bigay sa'yo, para tamang term para dumating talaga yung tamang person para sa'yo. So, yan. So, kung hindi para sa'yo yung gusto mo na, yun lang yung gusto mo, ay just accept it. Ganun lang naman. Kunwari, crush mo, idol mo, o ex mo, ganun yung kadalasan yun. Yun lang talagang gusto mo, ayaw mo ng iba Pero dapat palawakan yung isipan, no? Na mas maganda yung God na lang magbibigay sa iyo, yung Diyos, kasi sila nakakaalam. Baka mamaya yung crush mo, yung ex mo ay toxic, o kaya idol mo ay toxic, o nagda-drugs pa yan, o kaya ay napakasama pala, o masasaktan ka lang, di ba? Kaya hindi ibibigay sa iyo, di ba? Ganun. O kaya ay hindi talaga kayo bagay, mga ganun ba? So, kaya dapat yung ideal na, kunwari, mabait, loyal, yung magandang qualities, yun ang ipag-pray ninyo. And for sure, dahil sa dinami-dami ng mga tao sa mundo to, ibibigay yun sa inyo. So, pag dumating yun, be contented. Hindi naman siguro ibigay sa inyo yung worst, kundi pinili talaga ng God yun para sa inyo, ng Diyos. Ganun yun.
ini-embody mo energy na yan. Oh. May mission ka. Pag maganda may mission to, or purpose, spiritual purpose or spiritual mission, may spiritual mission ka. Meron eh. Ganyan yan, may mga mission. Oh. Ganyan ang may mga mission. Yun, lumalabas yung card na to. Oh. At magsasucceed ka, clarified by King of Wands. You're capable. You're so brave, courageous, no? And capable na magampanan mo at ma-accomplish mo tong mission mo. Kasi clarified by King of Wands. Kasi para talaga sa'yo yan, no? Kunwari, kahit ayaw mo pa ng mission mo, ng spiritual mission mo na yan, kasi spiritual nga eh. Kadalasan ayaw kasi ang gusto mag-focus sa practical, more on accumulating wealth, diba? Yan ang gusto ng tao. Pagdating sa spiritual ay ayaw. Ewan ko lang sa iba ha. Kasi ganon sa akin nung sa umpisa eh. Kaya nasabi ko yan na may mga tao na ganon. No? Na pagdating sa spiritual mission ay parang ayaw. Kasi ang gusto ay mas mag-focus sa material kasi lalo ko yung mga responsibility yan. Yung tao na yan. Diba? Lalo ko yung mga responsibility o financially, kung madami ka pang obligasyon, may mga pinapadalhan ka, may sinusistentuhan ka, di ba? O syempre, pagkain nyo, di ba? You have a spiritual mission and also strong and open and malakas yung crown chakra mo, connected sa source. Connected ka sa source kasi may mission ka. Parang may sinisend sila sa'yo, ayan o, na mga messages yan for sure, or kung ano man yung sinisend nila sa'yo ng mga powerful messages. Yun na yung may mga spiritual mission. Yan. You are guided. You are guided. Right now, you are guided. Ngayon, hindi. Hindi ka guided ngayon. Pero, i-guide ka nila niyan. I-guide ka nila. Lalo pag nag-umpisa na yan. I-guide ka na nila niyan pag nag-umpisa na yung mission mo. Ano, nag-umpisa na ba yung mission mo? Nakapag-umpisa ka na ng mission mo? Hindi pa. Hindi ka pa nakapag-umpisa ng mission mo. Pero may mission ka, spiritual mission. Ano yung spiritual mission mo? Para alam natin. Pag yung may mga spiritual mission, madali mong ma-identify yung tama sa mali. You are balanced. You know what is right from wrong. You can easily determine what is right from wrong. And you have a kind heart. May puso ka. May empathy ka pati. Kaya yung chakras mo i-open and balance to. At sinusuportahan ka ng parang energy. Sinusuportahan ka ba ng energy galing sa source, sa langit, mga ganon. Energy, yes, energy. Para magtagumpay ka sa mission mo. That's why sinusuportahan ka ng energy. Energy yan. Pero depende sa reading ha. Pwede din iba yung meaning nito sa ibang reading. So, yan. Depende sa energy na nakukuha. Yung card na to, no? Ano pa? Ang tungkol sa mission mo. Ano yung tungkol sa mission mo? Ano yung gagawin mo sa mission mo? Pag nag-umpisa ka na. The Maiden. Yung mag-show ng care, love, affection sa mga animals. Pwede din sa human beings.
And napaka-empathetic mo, napaka-loving towards sa animals. Siguro magsisave ka ng animals pa. Yung they feel the comfort, no? Yung mafe-feel yung mga animals yung comfort and love from you and affection na you care a lot towards them na may nagmamahal sa kanila, na mahal mo sila. Ganun ba? Oh. And mas lalo kang mapalapit sa nature, sa Mother Earth, ganyan. Oh. And also, there's a butterfly sa kamay, no, ng babae na to. Parang kunwari ka itong babae na to. You are positive, na parang calm na positivity, na light green, na nakakahili. Yung energy mo, yung vibe mo, yung personality mo na nakaka-comfort, ganyan. It brings positivity, calmness, healing, lalo sa may mga problema, no? Kung sa tao man, kung sa mga animals, lalo kung na-stress o nagpapanik yung animals. And you have the ability to transform, to change other people. Hindi. To change, na magdala ng pagbabago sa situation ng buhay mo. Yes. Pagbabago sa situation ng buhay mo. Wait lang. Pag may mga mission ka pa, dadaan ka pa sa training eh. Yung tingin ko mula pagkabata, depende din. Kung great yung mission mo, na depende yan sa mission mo or purpose. Spiritual mission or purpose. So ano pa, ang tungkol sa mission mo na yan, nung gagawin mo? To give love, to show love. Siguro ano ka, isa ka ba sa chosen one? Chosen one ka. Tingin ko chosen one ka eh. Hindi. Hindi daw. Hindi ka daw chosen one. Ito guys, yung mag-show ng love, mag-give ng love, show affection, love, na nagki-care ka, may empathy towards other people, towards animals, ganyan pag mas spiritual mission eh. More on, parang nagsasacrifice ka, more on, yung nagsiserve ka sa iba. Wag ka lang sa abusado pag alam mo abusado. Kasi, alam niyo naman, sa mundo to, hindi lahat ng tinutulungan mo, hindi lahat ng kinakaawaan o naawa ka ay mabuti ang ibalik sa'yo o walang masamang ibalik sa'yo. So, be careful din. Yun lang ang alam ko. Kasi, merong tao na pag lalo na siguro kung may sapi, kung merong demonyo, katulad ng tutulungan mo ay gusto ka pang i-destroy, ganon, parang dahil naging close kayo, ay gusto ka pang i-destroy o gustong kunin ang lahat sa'yo. Meron kasing ganon, pero madalang lang naman ata yung ganong klase ng tao. Baka may mga demonyo yun sa katawan, that's why. So yan talaga, more on giving love, to spread love, tingnan natin. Yes, to spread love and kindness. Yan. Na maging colorful.
para bang you add color to this world. para kang nagbibigay ng kulay sa mundong to. Spread love. Yan ang iyong mission. Isa sa mission mo. O yan ang mission mo talaga. Yan ang main mission mo. Yan ang mission mo. Yan ang mission mo. Yan ang iyong mission, to spread love. So, yun. Ano ka ba? Hindi ka daw chosen one. Pwedeng tao bang origin mo? Tao origin mo, guys. Tao. Pero may mission ka. Ang importante, nasa light ka, no? Kung hindi ka man chosen one kasi, madalang lang kasi, ewan ko, pero 100,000, 44 yun di ba? Yung chosen one. Kasi bago pa ipanganak yun, talagang napili na yun sila, mga chosen one. Alangan, pilit ko. Okay, hindi daw. Depende sa reading, no? Depende sa nakuha na energy. Depende sa energy na nakukuha. So, yan. Kasi collective reading ito, guys, ha? So, ayan. Pero may mission ka. So, ibig sabihin, pag may mission ka, and to spread love pa, sa humanity, sa animals, diba? Para kang, you add color to the lives of others. You add color to this world. Ganon. Nakaka-heal, nakaka-inspire ka din. Siyempre, you spread love. Yes. Pero pag mga ganyan, lalo kung ma-accomplish mo yung mission mo, lalo kung mabuti kang tao, ay masasave ka. Malaking bagay yun. So, ano pa? Ano yung tungkol sa mission mo na yan? The sun. Parang magbibigay ka ng kulay sa madilim na buhay ng maraming tao. See? Yun na, guys. And happiness din, and pag-asa. Yung ganon. Spread love, kindness. Yung ganon. Siguro napaka-bait mo din. Mabait ka ba na klase ng tao? Mabait ka. Tingnan natin. Hindi lahat ay mabait, ha. 50-50, guys. Bahala man. Upright ba yun? Hindi. Ano yun? 50-50 talaga yun. 50-50 mabait. Hindi ka pa na mabait. Ano ka lang, mabuting tao ka. Kasi may mission ka. Mabuting tao ka. So, yan. Ano yung ay importante naman, guys, hindi naman importante yung kunwari sugo ka o chosen one. Ay importante naman yung ma-save yung soul. Doesn't mean na gusto mo ng kung ano pa naman. Yun ang importante, yung ma-save yung soul. Kaya maswerte yung mga nasa langit na yung mga na-save na doon, na mga nakasumpong ng path papunta sa langit. Kaso narrow nga yung path na yun. So, habang nabubuhay yung tao, yun na yung path na tinatahak nila. No? Kung piliin nila yung righteousness or yung malaya silang gawin, kung ano yung gusto nilang gawin na kasamaan o ano, yun na yung path papunta sa hell, yung mga maluwag yung path, di ba? Nasa Bible ata yan yung ganun. Pero yung narrow na path na ay yun na yung mga tinatahak ng mga righteous na tao. So, kunti lang talaga, very few nga daw sabi ni Jesus Christ, yung nakakasumpong ng path
na yun papunta sa langit na narrow na path. Yun na yung mataong righteous. So, mga nasa 5% lang daw nandun. So, maswerte sila. Pero talagang kinontrol at may disiplina sila sa sarili nila. Kinontrol na yung sarili nila na pinili nila yung sundin yung kautusan ng God. Mas pinili nila kasi yung maging righteous, yung tama, yung sinusunod nila kaysa sa yung nagiging baluktot o evil. So, yan. Diba? Kaya maswerte yun. Kaya may napanood ako sa YouTube na yung pare kahit sino naman guys, basta naintindihan yung mga bagay na yan, na kahit bukas pa daw mamatay siya, basta sa langit lang siya mapupunta. Kung papiliin siya na mamatay na siya bukas at sa langit siya mapupunta, ay pipiliin niya yun na mamatay na siya at sa langit siya mapupunta. Masaya pa nga daw siya kasi sa langit siya mapupunta. Kasi very few ay nakapunta sa langit doon sa Garden of Eden. Mahirap makapunta sa langit. Kailangan righteous ka. Ganun. Alam na mga pare yan. Siyempre, nasa ano nila yan. Yun ang totoo. Yung mga false prophet ang nagsasabi na madali makapunta sa langit. O madali lang na ganito, ganyan lang. Ganun. Pero hindi. Kailangan righteous. Pero, ang importante ma-save yung soul. Makarating man sa langit o hindi, yung soul basta ma-save. Kasi, kaysa naman itapon ka doon sa impyerno, di ba? Doon, puro pagdurusa na sa impyerno. So, yan. Ano pa tong mission mo na to? Ano yung mag-umpisa ka na ba ng mission mo na yun? Mag-umpisa ka na daw ng mission mo na yun. Ano yung tungkol pa sa mission mo na yan? Anong gagawin mo? You will be courageous. Pag mga gantong card, ibig sabihin talaga may mission ka niya, no? You will be courageous na sabihin sa maraming tao kung ano yung katotohanan din. Ganun yun Truth, hindi lies Yung mga false prophets ay yan ang mga nasasabi ng mga kasinungalingan o lies. Pero ikaw ay nasa side ng God, nasa side ng light, kumbaga ng kabutihan. Kaya truth ang iyong sasabihin, hindi lies, katotohanan. Siguro tungkol sa gospel or basta mga totoo, hindi yung and you will offer freedom also, freedom from those in bondage ba. And may strength ka din na sabihin o i-share yung katotohanan. Strength and authority and power and courage. Yan. As well as braveness, to speak the truth, to tell the truth, to share the truth. Ano ang darating sa'yo when it comes sa love life mo? Nine of Pentacles. Magiging komportable ka? Or maybe, this is the person na darating sa'yo sa love life mo. Person yan. Na magmi-meet kayo niyan, the world. Person to. Magkikita kayo face to face, eye to eye, may mataw. Nine of Pentacles yung kanyang energy ng person na yan. At may nag-close na cycle guys May natapos may nag-end na cycle siguro sa buhay mo na minalas ka sa love life mo, yun na yun, na parang hinigop na. Yan guys,
ano to, stable, komportable yung buhay niya. And merong ibon, so ready na tong mag-message. Ano yan, ready na siyang mag-message sa'yo at independent na person yan eh. Yes, ready na siyang mag-take ng action sa'yo. So, ibig sabihin, kilala ka na niyan. Kilala ka na niya. Kilala ka na ng tao naman. At gusto niya makipagkita sa'yo with the world here. Gusto niya makipagkita din sa'yo ng person na yan. Yan ang darating sa'yo. Ano yung feelings din sa'yo ng person na yan? Bakit gusto niya makapagkita sa'yo? At bakit gusto ko niya i-message? Naklaruhan siya guys. So, klaro yung feelings niya na hindi na siya na-stuck, hindi na siya na-confuse sa feelings niya sa'yo. Alam niya na kung ano talaga yung gusto niya na ayaw niya yung ma-stuck pa, yung stagnant yung connection niyo. Pwedeng ex mo to. Ex mo ba to? Ex-lover, mga ganon. Pwede. Or else past person mo. Past person siya guys. Or ex. Ano yung naklaruhan na yan siguro sa mga pagkakamali niya in the past na kunwari kung nag-abusive siya, naging hangal kung ano man naging makasarili o naklaruhan na siya ng mahal kanya. Kung naklaruhan siya ng mahal kanya. Oo, naklaruhan siyang mahal kanya and ikaw talagang gusto niya na still attracted siya sa'yo, na passionate siya sa'yo, dinidesire ka niya, na gusto ka niya. Ganon. Na mahal ka niya, naklaruhan siyang mahal ka niya, na deeply in love na siya sa'yo, na talagang mahal ka niya. Kasi nga, King of Cups, so na malambot yung puso niya sa'yo, na in love siya sa'yo. So yan. Madami ba ang new person na gusto ka na makarelasyon? Hindi. May iilan na siguro yan. Ten of Cups. Matutupad yung wish mo na yung person na binitawan mo na o parang nilet go mo ay mapapangasawa mo. Ayan o. Ay yung ex mo na sa wakas ay ayan o, magkaroon na ng ano sa inyo pag-aayos, yung magsama na kayo, na maging colorful na yung buhay mo at hindi niya napipigilan pa yung sarili niya to be with you, na kausapin ka, ganun, na magkaroon na ng stability sa inyo. Madami ba na-attract sa'yo? Magkaiba yung pagkagusto. Yun, attraction guys. Iba yung attraction din. The word. Oh. And luck is here. Siswertihin ka na sa buhay mo. May colorful na yung buhay mo at may laban ka na sa evil forces. Para bang yung mga ahas sa buhay mo, mga demonyo, mga evil, ay matatalo mo na yung mga yan, na hindi na sila pang-harm, maka-inflict ng harm sa buhay mo, na parang kinakagat nila yung sarili nila, yan ang kinakain nila yung sarili nila, parang sila yung nata-trap sa sarili nilang ginawang trap para sa'yo, sila yung parang sarili nila nang nakakagat nila at pinupuiso nila, parang ganun ba, na yung kinakagat nila. So yan, ito na lamang guys for collective reading.